First time nyo ba at may plano kayong mag-ride papuntang New Zealand ng Zambales? Share ko sa inyo ang experience namin sa pagra-ride sa New Zealand Zambales, kasama na dyan ang tips at information na makakatulong sa inyo pag nag-ride kayo sa New Zealand. Malapit lang kami sa New Zealand, kaya tanghaling tapat na kami umalis at mabigat din ang aking dala dahil balak namin doon mag-picnic. So mula Castilleos, bumiyahe na kami pa San Marcelino. Wow, ang ganda. May tubig siya ngayon. Pagdating ng tourist guide station, hindi na ako kumuha ng tour guide dahil malapit lang naman ako at marami naman akong oras para hanapin ang sikat na campsite ng Mapa Nueve Lake. Pagdating sa mabuhangin part, hindi namin alam kung saan dapat liliko. Napakaganda ng view papunta pa lang sa campsite, pero dahil sa mabuhangin, sa bungad pa lang dumudulas na ang gulong ko. May mga lokal akong napagtatanungan pero hindi ganoon kalinaw ang instruction dahil ang daming daan na makikita sa buhangin na siya talagang lilito sa'yo. Nakakakaba din pag may tubig dahil baka lumubog kami, kaya pinapababa ko ang partner ko para tignan kung malalim o malambot ang buhangin. Nakakapagdalawang isip din dahil baka hindi naman ito yung tamang daan. Tama pa ba to? Tama pa ba itong ginagawa natin? May pagkakataon pa nga na namamatayan ako ng makina sa dulas ng buhangin. Kaya mabagal lang ang pagmamaneho ko at kahit papano hindi naman maaraw. Buti na lang at makulimlim ang panahon kaya hindi masyadong iritable ang OBR ko. Makailang beses na din akong dumudulas ang gulong. Nakakakaba dahil baka sumemplang din kami. Medyo hinahamon yung driving skills natin dito. Pagdating sa isang banda, dediretso sana kami. Pero may natanaw kaming nagmumotor sa bandang kanan na siya ding mga tour guide doon. Tour guide yata yan eh. Oo, doon nga siya galing. Nagka-camera eh. Yan. Karoon tayo ng guide. O ba to? At tinuturo pa din naman nila kung saan ang tamang daan. Nakakahiya lang kasi hindi kami kumuha pero sa kanila kami nagtatanong. Kahit na naituturo kami, may mga daan pa din na lilito sa'yo. At swerte namin may dumadaan ulit na tour guide. Natin na pagtatanungan ulit namin. Thank you po. Kaliwa ano? Ay. Thank you. Hanggang sa makarating kami sa campsite mismo. Proceed to information's office. Na-enjoy namin ang stay sa campsite at umuwi na din agad bago mag-alas 6. Bilang residente ng Zambales na malapit sa New Zealand, gusto kong i-share sa inyo kung ano ang natutunan ko sa pag-ride sa New Zealand ng Zambales. Para hindi na kayo mahirapan kagaya ko, lalo na at malayo pa ang pagmumulan nyo. Simulan natin sa weight. So yan yung dala namin. Simulan natin sa weight ng motor nyo. Karamihan sa inyo ay manggagaling sa malayo na may dala-dalang iba't ibang camping equipment. Dahil sa bigat na dala nyo, expect nyo na possible ang pag-slide ng motor nyo sa buhangin, lalo na sa unahan. Lalo na pag masyado kayo mabilis. Yan ang napansin ko sa ride namin. Ang bibilis ng mga kasabayan naming magaan ng dala, while kaming mga may extra load ay mabagal dahil sa buhangin. Kaya pag nasa buhanginan na kayo, ride slow. Dito din papasok ang tires. Ang gulong ko sa unahan ay medyo rounded na pang bangkingan sa asfalto at napansin kong mas nag-slide ako sa buhangin sa ganitong gulong, kaya kung may chance kayo na magpalit ng pang off-road ay magpalit na kayo. Pero kung wala kayong choice, pwede pa din naman, konting ingat lang. Pwede kayong dumaan sa damo na mas makapit kaysa sa buhangin. Hindi na lang sa damo dumaan. Tanga din yung driver eh, no? Sunblock. Pumunta kami sa New Zealand ng makulimlim, pero pag uwi namin, napansin ko na parang na-sunburn ng malala ang mga braso namin at doon ko nalaman kahit pala makulimlim, malakas ang UV reflection ng buhangin. Kaya siguraduhin yung may proteksyon ang inyong mga balat, lalo na sa OBR nating takot mangitim. Tour guide. As long as possible, lalo na kung first time nyo, kumuha kayo ng tour guide. Kahit saan ka galing, madadaanan mo sila papunta sa New Zealand. Pumunta ako noon ng walang tour guide dahil una sa lahat, malapit lang naman kami. Marami akong oras at gusto kong maranasan kung gaano kahirap hanapin ang campsite ng walang tour guide. Hindi biro hanapin ang tamang daan papunta sa New Zealand. Maliligaw kayo, aabutin kayo ng ilang oras at baka ma-stuck pa kayo sa buhangin. Nung pumunta kami, halos 2 oras kami inabot bago namin mahanap ang campsite. Nagtanong na lang kami sa mga nakakasalubong namin na siya ring mga tour guide doon. Swerte nga namin dahil linggo noon at madaming bisita. Pero yari kami kapag weekdays dahil baka wala kami makasalubong.
Kailangan niya talaga ng tour guide. Nakakahiya nga dahil hindi kami kumuha pero sa kanila kami nagtatanong. Kaya nung pauwi na, mas madali na at mas mabilis ang biyahe dahil kumuha na ako ng tour guide. Yung halos 2 oras kong paghahanap, 30 minutes ko lang inuwi dahil yan sa tour guide. Paiba-iba din ang daan sa buhangin pag umuulan. Kung nung nakaraang linggo, nakadaan kami sa ilog, baka after ng ilang araw, iba naman ang opisyal na daan. Souvenir. Nagsisi kami dahil wala kaming dalang pera pambili ng souvenir. May mga nag-aalok doon ng souvenir na never kong nakita sa bayan ng Castillejos. Kahit sa palengke ng San Marcelino, ay never namin nakita yung ganong souvenir na binibenta. Tanging mga Aita lang na nagtitinda doon ang nag-o-offer ng ganoon sa New Zealand na talagang pinagsisiyan namin dahil gusto talaga namin kumuha. Face payment. Mura lang naman doon ang per head. Nasa 30 pesos lang ang binayad namin per head for day tour at kung mag-overnight kayo, alam ko nasa kulang-kulang 100 per head. Doon naglalaro yung price nila. Pagdating naman sa mga car owner, medyo mas mataas yung presyo ng konti. Just to remind you na may kanya-kanya silang area or phase na magkakatabi at tanaw nyo lang ang layo. May phase 1, 2, 3, and 4. At sa bawat phase ay may kanya-kanyang payment office. Noong una, dumaan kami, doon ako nagbayad sa phase 1. Pero sa phase 4 kami pumwesto. Kaya nakausap namin ang in-charge sa phase 4 na dapat sa kanila kami nagbayad. Pero napakiusapan ko naman na kunin na lang yung bayad sa phase 1. Kaya kayo, kung bago kayo magbayad, siguraduhin yun doon din kayo pupwesto sa phase na mapipili nyo. Lumot. Sa unahang parte ng phase 1 ay medyo malumot ang lupa, madulas, at madami na daw nadulas doon na rider. Kaya pag nakita nyo ang kanilang office sa phase 1, sa damo kayo dumaan. Respect. Pansin ko na panay-linis ni caretaker sa pwesto ng nilipatan namin. Sana pag dumating kayo doon, respetuhin nyo ang campsite. Kaya magdala kayo ng sarili nyong trash bag. Doon din sa ilog kasi nangingisda ang mga lokal. Kaya wag na sana tayong dumagdag sa dumi. Respeto din po sa katahibikan ng iba. Yan lang. Sana nakatulong ako sa next ride nyo dito sa New Zealand at kung meron pa kayong ibang tanong, comment nyo lang sa baba. Kita-kits sa Zambales, Budget Biyahero. Peace out.